May nagpadala sa akin ng mensahe na galing kay Maya at Lucas. Ang pag-ibig ni Maya at Lucas. Ngayon ay tatalakayin natin. May isang 22 taong gulang na estudyante ay nagtatrabaho sa isang barista. Sa isang maliliit na kapihan sa lungsod. Siya ay mayroong mga pangarap, naging isang profesional na manunulat. Nang isang araw, dumating si Lucas, isang 25 taong gulang na graphic designer, sa kapihan upang magtrabaho. Sila ay nagkikilala. Ang magkamali si Maya sa paghahanda ng kape ni Lucas. Sa kabila ng pagkakamali, nagkaroon sila ng magandang pag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap na naging interesado. Si Lucas sa mga sulatin ni Maya at nag-alok na tulungan siya sa pag-edit ng kanyang mga akda. Wow, napakaganda. Sa mga sumusunod na araw, nagkaroon sila ng paulit-ulit na pag-uusap at nagkaroon ng malalim na koneksyon. Sila ay nagkaroon ng mga pagkakataon na magtatrabaho sa proyekto ng isa't isa, kung saan nagkaroon sila ng pagkakataon na magkasama. Ayan na. Isang gabi, habang naglalakad sila sa parke, nagkaroon si Lucas ng lakas ng loob sabihin ang kanyang nararamdaman kay Maya. Ayuy! Sinabi niya, siya ay nangumaling sa kanya at gusto niyang makasama. Siya ay hambong buhay. Sa habang buhay, nagulat si Maya. Ngunit nagkaroon din siya ng parehong nararamdaman. Sila ay naghalik at naging emosyonal na magkasintahan. May mga pagsubok na dumarating sa kanila. Matapos ang ilang buwan ng pagmamahalan, nagkaroon sila ng pagsubok. Si Lucas ay inaalok ng trabaho sa ibang bansa, kung saan ay isang kailangang lumayo ng ilang taon. Nagkaroon sila ng matinding pag-alaala at pagkakabalisa. Hindi nila alam kung paano sila makapagpatuloy ng kanilang relasyon sa malayo. Ngunit nagkaroon sila ng pag-uusap at nagpasya ng magpatuloy ng kanilang pagmamahalan kahit na sila ay nasa malayo. Sila ay nagkasundo na magpadala ng lihim at ang mga mensahe sa isa't isa upang mapanatili ang kanilang koneksyon. Ang pagbabalik. May pagbabalik ba? Pagkatapos ng 2 taon, nagbalik si Lucas sa Pilipinas. Ayan na. Dugsangan na talaga. Siya ay nagpasya na bumalik upang makasama ang kanyang mahal na Maya. Sana all. Nang makita ni Maya si Lucas sa airport, nagkaroon siya ng malakas na emosyon. Sila ay nagyakapan at naghalikan at nagkaroon ng pagkakataon na makisama. Muli sila ay nagpasya ng magpakasal. At magtayo ng pamilya. Sila ay nagkaroon ng 2 anak at nagpatuloy ng kanilang pagmamahalan sa loob ng maraming taon. Ang kanilang pagmamahalan ay nagpatunay na ang pag-ibig ay hindi nasasaklaw ng mga hadlang kahit na ang mga pagsubok at mga pagkakataon
ang kanilang pagmamahalan ay nagpatunay na ang tunay na pag-ibig ay nagpatuloy kahit sa mga pagsubok. Diyan lang po nagtatapos ang kanilang love story na ipinapadala sa akin. DJ Jeff Samling. Ang masasabi ko lang, ang maka-advise ko lang po kahit may mga pagsubok na dumaan sa buhay natin, patuloy lang tayo. Kasi sa mga pagsubok natin, diyan tayo kumukuha ng lakas at galing para tayo makaahaon sa mga ganyan na mga pagsubok sa buhay. So, kailangan nating lumayo sa ating pamilya para maihahaon ang kahirapan. Kailangan natin magporsige, maghihirap sa ibang lugar o sa ibang bansa para sa kinabukasan ng ating pamilya. Masasabi ko, patuloy kung anong mga pagsubok na dumadaan sa buhay natin. Kasi yan ang dahilan, yan ang susi ng pangarap, ang pagsubok lamang. Kasi po, kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, bigyan ka ni Lord ng maraming pagsubok. Na-test ka niya kung saan kalaki ang pananampalataya mo sa Kanya. Bigyan ka niya ng pagsubok para malaman ni Lord kung saan kataas ang pananampalataya mo sa Kanya. Yan lang po at maraming salamat. Naghatid ng magandang love story, DJ Jeff Samling. Thank you.